Hi! Story time tayo. May nagtanong sa akin kung talaga bang may osteoarthritis ako. So, ang sagot ko, opo, meron po akong osteoarthritis. At hindi na po siya gagaling. Ang kailangan lang po natin, i-manage lang po natin yung food intake natin, kailangan natin yung weight management ko, kailangan kong aralin talagang mag-diet, ayan. Patuloy po dapat akong pumunta sa maayos na nutrisyon, ganyan. So, ang tanong sa akin, babalik tayo sa tanong, talaga bang may osteoarthritis ka? Opo. At ang sunod na tanong, alam natin yan. Bakit ako nagkaroon ng osteoarthritis? Una-una sa lahat, ako po ay 44 years old ngayon at ako po ay na-diagnose ng osteoarthritis 2 years ago. So, kung iisipin nyo, matagal ko na siyang iniinda. Yung pagitan po ng 2 taon na yan, talagang napakasakit po ng tuhod ko. Maiintindihan ako ng mga nanay, lola, ante, at kung sino man yung nakakaranas ng osteoarthritis, sobrang sakit po nito. Ito po yung sakit sa tuhod or sa mga joints natin na parang nag-i-stiff siya. Namamaga po talaga yan at talagang masakit. Masakit po talaga siya. Iba yung sakit niya at mas gugustuhin po namin maglakad kesa umupo ng matagal. Mas okay sa amin yung maglalakad kami, tapos hihinto lang kami for a while, kesa maglalakad kami, tapos pauupuin nyo kami. Diyan tayo magkakaproblema. So, ang tanong, bakit nga ba ako nagkaroon ng osteoarthritis? Hindi naman talaga dapat ako maaga magkakaroon ng osteoarthritis eh. It happens lang na nagkaroon ako ng optic neuritis. Girl, ano naman yung optic neuritis? Ang dami kong sakit, di ba? Nagkaroon ako ng optic neuritis 2 years ago. Syempre, ganun din yun eh. Kasi halos sabay silang dumating sa akin. Nagkaroon ako ng optic neuritis muna, nag-to-follow naman yung osteoarthritis ko. Optic neuritis, ang sabi ng doktor ko, ito po yung ugat sa likod ng mata na papunta sa brain. Ayan, namamaga daw po yung ugat na yon at kailangan daw pong gamutin. So ano ang dapat na gamot doon? Sa alis ng pag-alis ng pamamaga ng ugat, pinainom niya po ako ng steroid. Siyempre, doktor siya, alam natin na alam niya yung ginagawa niya. So I take steroid. Almost 2 months akong nag-inom. Meron akong 5 mg, tas may twice a day, tapos hinati sa gitna, hanggang sa unti-unting tinapos ko yung pag-inom ng steroid. Okay lang po dahil nawala yung pamamaga, pero po yung parang donut sa mata ko na parang may bakante, hindi na po siya nawala. Pero salamat pa din kasi nawala po yung pamamaga niya. At dahil doon, nag-okay-okay yung pamamaga ng aking ugat sa likod ng aking mata. Pero ang kasunod nito, dahil uminom ako ng steroid, ang kasunod nito, nag-triggered po yung aking osteoarthritis. Ang lahi po namin ay may mga problema talaga sa buto. Bata pa lang, may mga rayuma na po talaga ako. May rayuma na ako pero hindi ganun kalala. Kaya lang, nung nag-take ako ng steroid, nag-triggered po yung aking osteoarthritis. So, nung una, hindi ko pa siya alam. Kasi iniisip ko bata pa ako para magkaroon ng ganyan. Kasi 41 lang ako that time. Iniisip ko tuloy, kung hindi sana ako nagkaroon ng optic neuritis, hindi ako magkakaroon ng sakit sa tuhod. Pero, ganun na nga yung nangyari. Masyadong maaga ang pagbibigay sa akin ng osteoarthritis na to. Sobrang hirap ng pakiramdam. Imagine mo, may problema na ako sa mata, may problema pa ako sa tuhod. Bulag, parang halos bulag ka na. Tapos, hindi ka pa makalahad ng maayos. So, stress ako noon. And that time, because of the steroid, lumaki talaga ako from 56 or 55 kilos, nagbongga ako ng 70 kilos. So, that's why ngayon, hirap na hirap ako mag-lose weight. Kasi nga, syempre, pati yung eating habits ko, lumakas din ako kumain eh, dahil sa steroid. Hindi ko dahil sa sinisisi yung gamot, no? Pero nagkaroon din ako ng parang eating disorder kasi nagkaroon ako ng anxiety dahil nga lumaki na ako, yung mata ko nagkaroon ng problema, yung tuhod, alam mo yon. So yung problema kong yan nagsabay-sabay na siya. So hindi ko na alam yung gagawin. And then syempre sabi ng doktor, since nagkaroon ako ng osteoarthritis, ibang doktor naman, niresetahan niya ako ng gamot para sa osteo. Niresetahan niya ako para sa mga buto. May mga vitamins siya para maging okay ako, pero wala talaga siyang gamot para doon. And then nagre-research din kami mag-asawa ko ano yung magagandang gamot. And then siya yung nagsabi sa akin na may sinasabi dito, maganda daw gamitin yung glucosamine. So, nagsabi ako nung sunod na visit ko sa doktor, nagsabi ako, at sinabi niya na, sige, mag-take ka ng glucosamine. Binigyan niya ako ng glucosamine na napakamahal. Hindi kaya ng budget talaga, friend. So, ang ginawa ko, nag-search ako ng ibang glucosamine at sinabi ko sa kanya, at ginawa niya ako ng reseta, mura lang, meron siya sa mga drugstore na dito na nagbibigay naman, mga generic siya. So, binigyan niya ako ng reseta na may glucosamine with collagen ang aking inom. So, I take glucosamine with collagen ng 6 months. Almost 6 months to 8 months. Every day yan, thrice a day kasi yan eh, umaga, tanghali, gabi. Kailangan ko siyang inumin kasi kailangan 2,000 plus ang iinumin mo na glucosamine. Kasi yun yung nakakawala ng pamamaga sa aking mga tuhod at hindi siya sumasakit. Although, nakailang inom na ako noon, nawala-wala naman ng konti, okay naman siya. And then, pumasok na ako sa pag-affiliate. And then, natutuwa akong mag-request ng mga food supplement. And then, pumasok na dito yung mga collagen mga collagen na nire-request ko sa mga seller. At natuto ako minom ng collagen with glutathione, collagen with acetal, collagen
collagen lang, collagen gummies, ayan, may mga seller na nagbibigay. Hanggang sa inisip ko, baka kailangan ko na mag-glucosamine para mas maganda yung tandem nila. Habang iniisip ko yon, sabi ko, sige, inom na ako, magte-take na ako ng glucosamine. Since may collagen akong regular na iniinom na ngayon, at na-promote ko na siya kasi binigyan ako ni seller ng pagkakataon na bigyan ako ng glutathione collagen na to, binili ko na siya. Ngayon, bumibili na ako talaga kasi maganda yung effect sa akin. Hindi sumasakit yung tuhod ko. Ibig sabihin, mataas yung content ng collagen niya. Nakakatulong talaga siya sa akin. Kaya sabi ko, bibili na lang ako ng glucosamine sa drugstore. And then dumating sa akin ang blessing na to. Mismong si client ang nagbigay sa akin ng pagkakataon na mag-request sa kanila ng sample. Ito na nga ang glucosamine with turmeric. Ayan. So ito talaga ang magandang gamitin para sa mga joints nyo. Itong glucosamine ito, nakailang post na ako. Sinabi ko lang yung story time ko kasi may nagtanong talaga sa akin kung may osteoarthritis ako, kung dapat ko pa talagang iniinom to. Yes po, dapat kong iniinom ito ng may mga problema sa osteoarthritis. Pero tatandaan po natin, ang mga collagen, ang mga food supplement na binibenta rito sa TikTok ay hindi po nakakagaling at hindi nakakaalis ng sakit. Ito po ay nakakatulong lamang. Pangatlong araw ko nang iniinom ang glucosamine ito at nararamdaman ko po ang tulong na binigay niya sa akin. Maraming salamat sa glucosamine na ito at sa seller na nagbigay sa akin ng pagkakataon na i-promote at magamit ko talaga ng personal. Sabi ko nga, ito yung pinakamahabang journey ko sa pagpupromote ng food supplement kasi talagang ginagamit ko. So, yun lang ang aking journey. Kung may mga tanong kayo sa journey ko ng osteoarthritis at optic neuritis, pwede po kayo mag-message sa akin or pwede kayong mag-comment down below po. So ngayon, ito po ang ginagamit ko. Gumamit kayo ng glucosamine with turmeric, hindi kayo magsisisi. Maraming salamat. Salamat sa pakikinig, mga bayan. Thank you.